Hallelujah! Magandang gabi sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Tayo po'y magpupuri. Tayo po'y tumayo. Pero bago ang lahat, tayo po'y kumapunta sa kaliwa. Mingon sa kanan. Batiin natin ating mga kapatid at Panginoon. Come on! Kamayan niyo po sila. Welcome! Hallelujah. Ayon po sa Psalm 4:1-2, God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. Yun po nangyayari sa buhay natin. Pag may problema, ano ginagawa natin minsan emotionally, we're affected. But what we do is we keep praising God. Tuloy-tuloy lang po tayo. Amen? And any problem, tuloy lang para sa Panginoon. Come on, church. Let's sing. Oh, come on, everyone. Oh, come on, church. Bumuhos ang dumagos at halos nalunod na. Umihip ang hanging binilit na. Ako ay tumba, bumalot ng dilimang langit. Hinapos ng liwanag, pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba. So, come on church, tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Sigaw, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang tuloy, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Ulitin natin ha. Bumuhos ang ulan, everyone. Bumuhos ang ulan, umagos at halos nalunod. Umihip ang hanging, pinilit na ako ay binalot ng dilimang hinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng at luha, huwag tayong ihito. Ang bukas ng sa aking puso. Come on church, tuloy! Tuloy ang taas natin kamay natin sa Panginoon. Ikaw ng aming puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo. Tuloy ang awit, everyone. Tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit. Minsan pa, tuloy ang awit, everyone. Tuloy ang awit. Tuloy ng aming pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang upay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy. Minsan pa nabibitin ako. Tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Sigaw ng aming pusong nagtagumpay.
pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, walang humpay. ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi matutuyo, tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! To God be the glory. Praise God! Sige po, maaari po muna tayo makaupo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Good evening, people of God. Okay? Pwede po ba pakilingon po yung kaliwat kanan po ninyo? Pakisabi po, napakabuti ng Diyos. Praise God. Good evening, everyone. And welcome po sa Phil and Said Fellowship Church. Okay? We're so happy po na makasama po ang lahat po na nandito po ngayon, in person or online. Yan. Okay? And for those who are online, kayo po ay amin pong ini-encourage to comment or type sa atin pong greetings ng comment po sa ating pong comment section. At sabihin nyo lang po kung ano po yung mga gandang bagay na gusto po ninyong sabihin po. Ayan. So ngayon pong gabi pong ito, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong i-share po sa inyo yung ating pong announcement ngayon pong gabi pong ito. First announcement po natin ay this coming Sunday na po ito, yung ating pong Christmas Party and Connect Group Convergence. Ano po ang ating pong theme? Okay, sabay-sabay ulit. Ano po yung theme natin? Sweeter together. Yan. At ang ating pong magiging attire po this coming Sunday po ay pastel colors. Yan. So, this coming Sunday po ay mag-start po ang ating pong Christmas party po ng 4 p.m. Yan, alas 4, andito na po tayo. At syempre, ang kagandahan po nito, habang dumadating po kayo, kumikinang na po ang inyong mga kasuotan. At for your information po, ang bawat isa po ng mga small group po natin ay may kanya-kanya po silang pagpapractice po ng kanilang presentation po this coming Sunday. Yan. So, I believe na talagang ipapakita po ninyo yung pinaka-best po ninyo. Okay? By the way, ito po ay bonding and fellowship, pero bigyan po natin ng konting competition po itong atin pong presentation ng bawat grupo. Huwag po kayong mawawala. Pakisabi po sa katabi po niyo, huwag kang mawawala. Yan. This coming Sunday, December 1, ang ating pong Christmas Party and Connect Group Convergence. Okay? So, uulitin ko po, ang ating pong attire po ay pastel colors po tayo. Yan. So, yun nga po, magkita-kita po tayo next Sunday at 4 p.m. Dito po tayong lahat. Okay? So next, para po sa inyo pong kaalaman, ay patuloy po tayong lumalapit po sa inyo at nais po namin sabihin po sa inyo na maybe this coming Sunday po ay muli po namin ilalatag po yung mga merchandise po natin dyan. Maliban po sa mga t-shirts po, o mga t-shirt po natin, meron pa po tayong ibang padating. Meron po tayong mugs, okay? Parang mga tasa po yan, na kung saan ay meron po itong personalized na pangalan po ng atin pong church. Meron din po tayo mga magnet po, ref magnet. Yan. So, yung inyo pong pagbili po sa bawat item o merchandise na inyong bibili, ito po ay napakalaking tulong po para po sa atin pong pag-raise po ng fund para sa atin pong building fund. Yan. Okay? So, kaya yung mga gusto pong bumili, pangregalo po this coming Christmas, lapitan nyo lang po kami, especially po Sister Ninya. Yan, para po dun po sa mga item natin or merchandise na ilalatag po natin this coming Sunday po yan. Okay? So, minsan pa muli, let's all stand
Let's continue to praise our God sa gabi pong ito. Papurihan po natin ang Panginoon. Pwede po ang gawin po natin ay let's give the Lord a clap offering. Palakpak po para sa isang Diyos na buhay. Come on! Hallelujah! Hallelujah. Tunay nga po ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Ito naisip ko po, no? As we grow older, ako medyo sa mid na, para naisip ko, anong pinakamahalagang bagay na gagawin natin dito sa lupa, no? Walang iba kundi magpuri sa Panginoon. Ilang pinakamahalagang gagawin natin talaga. We need to praise our God. We need to praise Him every time. Hallelujah. Bitin po natin ang pupurihin ka sa awit. Damihin natin ang presensya ng Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Come on, church. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Come on, church. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa. Higit pa sa kalang. Come on, church. Lagtang tuga. Ang iyong kalwalhati at kadakilan mo'y di mapapantayan. Come on, church. Minsan pa. Walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Come on, church. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhati. Come on, church. Ang dakilan mo'y di mapapantayan. Sabihin natin, Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan pa, Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Come on, church. Kadakilan mo'y di Pupurihin. mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa Kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sarap magpuri. Lahat po, everyone, boses lang. Pupurihin ka sa awit, itataas ang... Come on, church, sabihin na sa Panginoon.
itatanghal sa buhay ko. Tanging sino? Ikaw, O Hallelujah! Diyos, Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan. For the last mo, time, come on, church! mababantayan. Pupurihin! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapantayan. Come on, church, dami natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa pagbantay niyo sa amin. Sa bigay sa amin ng suliranin ng Panginoon, ng solusyon sa aming mga suliranin ng Panginoon. Sa aming kalusugan, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pag-aalaga sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Everyone, for the last time, pupurihin. Come on, church. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Come on, kausapin natin ang Panginoon. Pa sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sabihin natin, Jesus. Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Dahil sa Kanya, tayo nandito ngayon. Dahil sa Kanya, tayo nagpupuri. Dahil sa Kanya, binigyan niya tayo ng kakaligtasan. Hallelujah. Awitin po natin ang because of who we are. Who you are, Jesus. Sundan niyo po ka. Hallelujah, Jesus. Who you are, I give you glory. Come on, church. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Minsan pa. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Sabihin natin, Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Come on, church. Ulitin natin, because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Sabihin natin, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Come on, church. My provider. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. My Prince of Peace. My Prince of Peace. Lord, I worship. Lord, I worship you. Because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Sabihin natin, Jehovah Jireh. Come on, church. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace.
worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah. Ulitin po natin pa. Sabihin natin because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Kausapin natin natin, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Because of who you are, I give you praise. Hallelujah. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah. Palapakan natin natin, Panginoon. To God be the glory. Jesus. Thank you. Sige po, let's continue to worship our God. Tayo po ay patuloy na manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Our Heavenly Father, as we come into your presence, Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, for your goodness and faithfulness, Lord God, sa aming po mga buhay. Father God, thank you because you are our refuge and strength, Lord God, a very present help in times of trouble. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man aming Ama. You are always attentive to us. You provide for us. You guide us, Lord God. You watch behind us and you go before us, Panginoon. Salamat sapagkat lagi naming nararanasan ang iyong pag-iingat, ang iyong comfort, ang iyong love, peace, joy, and protection, aming Ama. Father God, maaari may mga tao, Panginoon, nagsasalita against us. Father, any negative words, negative thoughts against us, Lord God, hindi namin ito tinatanggap na mangyari sa buhay po namin. And even sa iyong iglesia, sa Freelance and Fellowship Church, Panginoon. Father, instead, Lord, we speak and we declare blessings upon blessings, Lord God, sa aming lahat, maging sa iyong iglesia, Panginoon. Lord, we lift up to you, O God, ang mga kapatid po namin na nakakaranas po aming Ama ng mga pagsubok sa buhay. Pangunahan po sila sa bawat desisyon na kanila pong ginagawa at pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na nakakaranas po, Panginoon, ng karamdaman. Thank you, God, because you are their great healer, Panginoon. And tonight, Lord God, as we worship you, we ask, Lord God, for the manifestation of the Holy Spirit sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat nararanasan po namin at mararanasan, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita sa gabi pong ito. We give you glory, Lord God, and we give you honor, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Praise God, praise God. Purihin po ang atin pong Diyos. So, yung mga bata po, maaari na pong pumunta sa inyo pong kaharian. Okay. Alright. Are you ready for the word? Alam niyo po, I'm so excited po na i-share po sa inyo ang salita po ng ating pong Panginoon. And I believe with all my heart na ang salita po ng Diyos ay papasok po sa atin po mga tenga, mararanasan po ng ating kaisipan, at ito po ay dadako po sa ating po mga puso. Okay. Alam niyo po, habang ako po ay tumatagal po sa ministry, ay mas lalo ko pong naiintindihan po ang pagiging simple po ng mabuting balita. Sapagkat naniniwala po ako na ayaw po ng Diyos na pahirapan pa po tayo. Okay? Nais po ng Diyos na sa simpleng bagay at katotohanan pong nais po niya ipagkaloob sa atin, maintindihan po nating maigi kung ano po ang sinasabi po ng kanya pong salita at mga pangako. Alam niyo po, nung nag-aaral pa po ako sa Bible School,
Akala ko po kailangan maging matalino ka. Akala ko po ay kailangan malaman mo ang lahat at kailangan sa ulo mo ang karamihan sa mga pinag-aaralan mo. Pero kung inaakala po natin na doon magiging successful po ang ministry at buhay mo, then it becomes wrong, mga kapatid. Why? Okay? Because the gospel is very simple, mga kapatid. The gospel is all about Jesus Christ. Let's say Jesus Christ. Okay. The gospel is all about Jesus Christ. And whenever you behold Him, how He loves us, God loves us through Him, then success is inevitable, mga kapatid. Okay? At kapag pinanghawakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po natin, lalo na po ang Kanya pong pag-ibig, ang Kanyang salita, yun daw pong katagumpayan mula kay Kristo ay lagi daw po natin itong kasama sa buhay po natin. Okay? So, I believe only Jesus can complete us. Tanging si Kristo lang po ang makapagbibigay po ng kakumpletuhan sa buhay po natin. And maybe some of us here, sasabihin po natin, Pastor, hindi pa po ako kumpleto. Kasi wala pa po akong asawa. Yan, mga ganun, di po ba? Pero I believe na ito pong pag-uusapan po natin, maintindihan po natin kung bakit po tayo kinumpleto ng ating pong Panginoon. Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating pong topic ay it's all about Christ is in me. Sabi nga po natin, Christ is in me. Okay? So yun po yun. Let's read the Word of God in 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 31. Mga kapatid, sa gabi pong ito, huwag ka pong matutulog. Intindihin mong maigi kung anong sinasabi po ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. Let's read the Word of God. Okay? Sabi po ng Word of God. Paano po ba to? Papagalaw po ako eh. Okay. Ready? Verse 18. For the message, sabi gano'n, sabayan niyo po ako, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Okay? Para sinasabi po dito, kapag sinabi pong foolishness, ibig sabihin, it is nonsense. Okay? Or senseless. Para po sa iba, yan po ang ibig sabihin po ng word of foolishness. Sabi po dito, but to us who are being saved, it is the power of God. Okay? It is the power of God. Verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. I hope na masundan po natin po ito. Verse 20, where is the wise? Alam niyo po ba kung sino po nagsasalita po dito? Ito po ay sinulat po ni Paul. Sabi niya, verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? So in other words, mga kapatid, ito po yung mga tao na kung saan ay sinasabihan po ni Paul, ito po yung mga tao na kung saan ay mahilig makipagtalo, sila po yung mga tao na mahilig makipag-debate, mahilig makipag-diskusyon. Ang sabi po ni Paul, in Tagalog nasan kayo? Parang ganun sinasabi po niya, nasan kayo? Magpakita kayo. Okay? Yun po yun. Sabi nga, has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Verse 23. For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But to those who are called, sino po itong mga tinawag? Say amen. Sabi nga nun, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Hallelujah po ba tayo dyan? Di ba? So sinasabi po ni Pablo dito, kung may foolishness, listen to this mga kapatid, para sinasabi po dito ni Paul, kung may foolishness daw po ang Diyos, na sapagkat alam naman po natin, wala naman po talaga, hindi po ba? Kung sakali lang daw po,
na may foolishness ang Lord, ito daw po ay mas matalino pa sa pinakamatalinong tao. Grabe. Sabi ko, and the weakness of God is stronger than men. 26, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. 28, and the base things of the world and things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence. Verse 30, sabay-sabay po tayong lahat. Ano sabi? But of Him, you are in Christ Jesus, who became what daw po? For us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Okay? Again, let's say, I am in Christ. Okay, you are in Christ. Pakisabi sa katabi po ninyo. Okay. Tingnan po ninyo ito, ha. When we say, Christ is in me, or when we say, I am in Christ, ibig sabihin, we can live righteous because of Christ. Amen. Okay. Ibig sabihin, when we say, Christ is in me, or when we say, I am in Christ, ibig sabihin, God made us righteous, and we can have a lifestyle of righteousness. Kapag sinabi po natin na you are in Christ or I am in Christ, ibig sabihin, God made us into someone. God made us blessed. He empowers us to be generous. God made us righteous, mga kapatid, and He empowers us to live righteously. That's who we are in Christ. That's Christ in me, and I am in Christ. Ulitin ko po yung verse 30. But of Him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. That as it is written, sa verse 31, He who glories, let him glory in the Lord. Sa Tagalog, ang sabi po doon, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Grabe po ito. Ibig sabihin, wala ni katiting man na maaaring pwede po tayong ipagmalaki sa harapan po ng atin pong Diyos. Okay? Tingnan po ninyo ito, ha. Kapag pinag-uusapan po natin, ang karamihan po sa mga Hudyo, hindi po nila matanggap ang katuruan po ng ating pong Panginoong Yesus. Okay? At ni Apostle Paul, nung una pong panahon. Actually, hanggang ngayon talagang iniiba po nila. They could not accept the idea of a crucified Messiah, mga kapatid. Okay? That was a stumbling block to them, para po sa mga Hudyo. Ayaw po nila yan. Okay? Kapag hindi according to their culture, wala, ayaw po ng mga Hudyo yan. Even hanggang sa ngayon, mga kapatid, ayaw po nilang tanggapin yan. Okay? Kasi para po sa kanila, ang Messiah o tagapagligtas, mga kapatid, He should come with great earthly power and splendor and establish an earthly kingdom. Ganun po ang kanila pong paniniwala. Hanggang sa ngayon, karamihan po sa kanila. Kaya lang, sabi nga po ng mga Hudyo o ng mga naniniwala pa rin sa ibang paniniwala, ipinako sa krus. Paano nangyari yon? Paano niya ipakikita sa buong mundo na siya po ang makapangyarihan kung ipinako at namatay siya sa krus? Kaya, para po sa mga Hudyo, kahiya-hiya para po sa kanila mga Hudyo, ang statement o pangyayaring yon. Kasi namatay nga Para sa kanila, ang Diyos ay walang kamatayan. Okay? Pero hindi nila pinaniwalaan at ayaw nilang paniwalaan ang Panginoon po ay nabuhay. Kaya di ba po ang chismis? Pinamalita po nila at binayaran po nila ang ibang mga Hudyo, ang ibang mga tao po doon, na ipamalita po na yung bangkay daw po ng ating Panginoon ay ninakaw. Nagpunta sila kay Pilato, ang mga Hudyo.
At hanggang ngayon, mga kapatid, marami pa rin mga Hudyo ang nag-aantay sa pagdating po ng Mesiah o ng tagapagligtas. Hindi po nila pinaniniwalaan ang ating pong Panginoong Yesus na dumating na sa mundong ito ang tanging tagapagligtas. Naghahanap po sila ng sign. Gusto po nila ng intellectual proof. Okay? Yung kakaiba. Why? Para po sa mga Griego o mga Greek, ito daw po ay foolishness sa harapan po nila. Okay? Kasi daw po, paano daw po na ang Diyos po ay pumunta dito sa lupa? Okay? Hindi nila kayang intindihin po yon. Kaya nga ang ginawa po ng mga Greek, gumawa po sila ng mga iba't ibang Diyos. Okay? God and goddesses, God of the wind, God of the forest, God of the sea. Kaya even sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, hindi po nila kinikilala ang ating Panginoong Yesus. Even yung pangalan o name ng ating Panginoong Yesus ay tinatawag po nilang pagan name po ito. Mga kapatid, wag po natin paniwalaan po ang mga ganong klaseng katuruan. Okay? Sapagkat libong taon na, marami po mga Bible scholars and mga theologian po ang nagtama po ng ganitong kaisipan. Okay? Sabi po ng isang philosopher na ang pangalan po ay Celsus. Sabi po niya sa kanyang isinulat, basahin ko po sa inyo, sabi ganoon, God is good and beautiful and happy. And if in that which is most beautiful and rest, sabi ganoon, if then He descends to man, it involves change to Him, and a change from good to bad, from beautiful to ugly, from happiness to unhappiness, from what is best to what is worst, and God would never accept such a change. Bakit po kaya ito ang sinasabi po ni philosopher Celsus? Kasi para po sa kanila, pag nag-spend ka ng time with a sinner, you will be contaminated. Yun daw po ang mangyayari. So, bakit po ito sinulat po nitong philosopher po na ito? Para po sa kanya, ang tanong niya, and who is God? Sino ang Diyos po sa kanila? Kasi para po sa kanila, kung maapektuhan ang Diyos, or kung ang maapektuhan ng Diyos, mga kapatid, kung maapektuhan yung righteousness ng unrighteousness, sino lumalabas ang Diyos? Ibig sabihin, unrighteousness. Yun ang dating po sa kanila. Pero naniniwala po tayo na ang Diyos po ay Diyos. When He comes, mga kapatid, He will not be affected nor contaminated. Di ba? Bakit po? Kasi Diyos nga siya eh. Okay? Nung naparito po siya, mga kapatid, ang atin pong Panginoon ang nanghawa po sa mundo. Hinawahan po niya ang mundo po ng kanya pong pag-ibig. We experience being infected by His love. Andiyan pa po ba kayo? Yan po yun. Alam nyo, kung may pag-uusapan po tayo na matalinong tao sa Biblia, isa po doon si Apostle Paul. Hindi lang po siya basta matalino. Hindi lang po siya basta marunong. Marunong po siya sapagkat alam niya po kung anong meron po siya. Sapagkat alam po niya kung sino po siya sa atin pong Panginoon. Okay? Philemon chapter 1, verse 4 to 6. Ano pong sabi po ng Word of God? Sabi niya, I thank my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith, which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. Verse 6, that the sharing of your faith may become effective. Paano daw po? Paano nagiging epektibo? Paano nagiging effective? Sabay-sabay. By the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Naniniwala na po ba kayo? Na kung kayo nakipag-isa kay Kristo Jesus, siya po ay nananahan sa ating po mga puso. Okay, maliwanag po yan, ha? Okay, that's who we are in Christ, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang tanong po sa atin ngayon pong gabi pong ito, how can we believe for healing? According to that verse. Ulitin ko po, ha? Sabing gano'n ng verse po na ito, I thank my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus
and toward all the saints, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Yung Panginoong Yesus daw po, si Kristo na nasa iyo mga kapatid, ay punong-puno daw po ito ng mabubuting bagay. Alright? Kaya nga po, yun po mga pagpapala po natin na natatanggap from our God, yung mga good things na nagmumula sa ating pong Panginoon, nagmumula po yan sa ating pong kalooban. So lumalabas po yan, then nagmamanifest po yan sa ating pong mga buhay. So how can we believe for healing, mga kapatid? According to that verse, if we acknowledge that we are already healed. Amen. How can we receive more prosperity from God whenever we acknowledge that we're already blessed in Christ Jesus? Hindi kung anong meron ka, mga kapatid, kundi kung sinong meron ka. Sabi ng Bible, your faith will become more effective in the acknowledgement of what you already have. Parang ganito po yan. Medyo intindihin lang po natin maigi. Parang I got it before I got it. I already have it before I receive it. Medyo malalim-lalim po, no? Parang ang hirap pong maintindihan. Parang nakuha ko na bago ko pa siya makuha. Ano ibig sabihin po nun? Nakuha mo na bago mo pa makuha. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po mga kapatid, na andyan na sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin para mapasayo lalo yan, kailangan mong i-acknowledge kung ano yung nasa'yo. Get it? Alright. Ibig sabihin kung ang ating Panginoon, kung ang kagalingan ng ating Panginoon ay nasa iyo na, we need to acknowledge na siya po ang ating healer. Okay? Grabe po, iba talaga po ang pananampalataya po ng mga mananampalataya. Kaya nga ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Dahil kung naniniwala ka lang sa mga bagay na nakikita mo, kapatid, ibig sabihin hindi po yun pananampalataya. Pinaniniwalaan mo lang. Okay? We believe, mga kapatid, that's why we are called believers. Because we believe. Okay? Something we do not see, something that our sight cannot see, kung minsan hindi po kayang abutin ng ating kaisipan, subalit nananampalataya ka at naniniwala ka. Di ba? Kaya nga po, bago mo matanggap ang isang bagay sa praktikal, dapat po tinanggap mo na ito sa spiritual. Okay? That's the beauty of this verse, mga kapatid. Ang ganda po nito. Grabe kung maiintindihan lang po natin yan. Lahat ng mabubuting bagay, kaya pala sabi ng Word of God, lahat daw po, all good things, ay naggaling daw po ito sa ating pong amang nasa langit. Kaya pag tayo daw po ay dumadaan sa kadiliman ng ating pong buhay, kapatid, hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan man. Kasama tayo, or kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras ng buhay po natin. Hindi po ba? That's the beauty of that verse, mga kapatid. Minsan, iniisip po natin kung paano mangyayari ang mga bagay na pinapanalangin po natin. Anong dapat po natin gawin? Maniwala ka na. Ibig sabihin, manampalataya ka na nasa iyo na yan at makikita mo na sumasa iyo yan. Especially kapag alam mo, kapatid, na itong bagay na ito ay mabuti para sa iyo. Makakabuti para sa pamilya mo. Makakabuti para sa personal mong buhay, kapatid. And according to other translation po ng Philemon chapter 1 verse 6, New Living Translation, sabi po dito, and I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. Let's say all. Sabi po, all good things. Di ba? Kaya kapag mananalangin po tayo, manalangin ka na nang alam mo makakabuti para sa iyo. Ipanalangin mo yung makakabuti para sa pamilya mo. Okay? So yung pong sabi po. So anong sabi po ng John chapter 3, 3 John chapter 4, 3 John
4. Ano po sabi po dito? Sabi ganon, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Okay. May Tagalog ba tayo niyan? Okay. Sige, di bale. Sabi dito, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ang tanong, sino pong sumulat po nito? Ang sumulat po nito ay walang iba po kundi si John. Dumating po yung pamangkin ko, si John. Ayan. J-A-N po siya. Ito pong pinag-uusapan natin, J-O-H-N. Okay? John. Okay. Who is John, mga kapatid? Ilang book, by the way, yung boyfriend po ng pamangkin ko, si Ten, kadarating lang po sa airport. Fresh from airport po yan. Okay. Yan. Praise God. Praise God. So, balik po tayo dito. Sa akin na po kayo tumingin. Okay. So, who is John? Ilang book po ba ang naisulat po ni John, mga kapatid? He wrote 5 books. Okay? John, 1st, 2nd, 3rd John, and the book of Revelation. Alam niyo po, he was the oldest disciples ng ating pong Panginoon, si John. John was called the Beloved. Grabe, no? Mga kapatid, si John the Beloved po, ang kung saan hindi humiwalay sa ating pong Panginoon. Even the time na nasa cross po si Jesus, nandun po siya, hindi po niya iniwan ang ating pong Panginoon. At ang iba pong mga disciples po, nagsipagtago na. Yung iba siguro nasa malayo lang, umiiyak, di ba? But John was called the John the Beloved. Lagi po siyang uhaw sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Di ba, pag nakita po natin yung picture po ng The Last Supper, masdan po niyo yun. Kapag meron po doon sa picture po ng The Last Supper na picture, andun po yung 12 disciples, si Jesus, meron po isang tao na nakahilig, nakasandal sa ating pong Panginoon, o lagi nakatingin sa Kanya, si John po yun. Again. So yun po yun. The picture of the Last Supper. It was a picture, mga kapatid. Ito po ay pagsasalarawan po ng matinding pag-ibig po o pagkauhaw ni John sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Naiintindihan niya kung gaano siya kamahal ng ating pong Diyos. Si John, madami po siyang nakitang miracles. Marami po siyang nakita, naranasan na kakaibang bagay. Nakita po niya ang mga kapwa po niya, disciples na namatay, pinatay, di ba? Yun po yun. He saw his fellow disciples, mga kapatid, who had died and were killed, but he is still alive. Yun po si John. At ayon po sa pag-aaral, almost all of them, mga kapatid, died in some unusual death. Grabing kamatayan ang nangyari po sa mga disciples. Pero kahit na nakita po niya iba't ibang klaseng kamatayan ng mga disciples, si John po, the Beloved, ay buhay pa din. At ang sabi po niya, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Okay? Sabi ni John, wala nang ibang pinakamasaya sa puso ko, kundi makita ko kayong mga anak ko na nabubuhay at lumalakad sa katotohanan. Ako bilang inyong pastor, yun din po ang aking pong dalangin. I hope and I pray, mga kapatid, di ba? Na yun din po ang mangyari po sa atin pong lahat. So whenever we talk about truth, it's about Christ, mga kapatid. Whenever we talk about the Word of God, it's about Jesus Christ. Whenever we talk about faith, it's about Christ, mga kapatid. Whenever we talk about grace, it's about Jesus Christ, mga kapatid. It's all about Christ. Okay? It's Jesus Christ. So the gospel is so simple. It's all about Christ, mga kapatid. Alam niyo po, sa mga mismong atin pong mga karanasan, madami po tayong natutunan. At madami na din po mga pastor ang dumaan po kung sino po ang Diyos. Tinuro po sa atin kung sino po si Kristo, mga kapatid. Di ba? At gusto ko po sabihin po sa inyo na totoo po na madami pong pangalan ng Diyos. At sa bawat panalangin po natin, nagagamit po natin, at dinideclare po natin kung sino po ang Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay po natin. And praise God, sumasagot po ang Diyos. Hello.
Hindi mo ba? Pero alam niyo po ba, ito pong New Covenant, sa New Covenant, isa lang po ang ipinakilala po ng ating pong Panginoon. Yun ay walang iba, kundi ang ating pong Amang nasa langit. Lagi po niya, nung namatay po siya sa cross, lagi po niyang binabanggit po ang ating pong Ama. Lagi po niya ibinabalik po doon. Because our Heavenly Father, mga kapatid, always wants and loves His children to be blessed. Yun po yun eh. Katulad po ng inawit po natin kanina, di ba? Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi. Di ba? Ano sabi doon? In victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Kapatid, dapat, alam niyo po, naniniwala po ako, dahil mahal po tayo ng ating pong Panginoon, pwede mo siyang tawagin sa iba't ibang pangalan, na kung saan ay makapagbibigay po sa atin ng katatagan po ng atin pong pananampalataya po sa Diyos. Yun po siya eh. Alam niyo po, even in the garden, mga kapatid, yan po ang naging problem po ni Adam and Eve. Tingnan po ninyo ha. Ang sabi sa kanila po ng serpent, sabi po, you will be like God. Pero according to Genesis chapter 1, verse 26, sabi po ng Word of God, let us create man in our image, according to our likeness. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So the question is, how can Adam and Eve be like God kung bago pa man sila tuksuhin, sila mismo ay nilalang na according to His own image and likeness? Ang naging kasalanan lang po ni Adan at ni Eva, mga kapatid, dahil sa kanila pong pagsuway sa utos po ng Diyos. Okay? Kaya sa New Covenant, mga kapatid, ganyan din po ang nagiging deception sa atin o daya po ng kaaway sa buhay po natin. Ang sinasabi palagi po sa atin ng atin pong kaaway, you are not wise. You are not worthy. You don't possess faith. Magiging katulad ng Diyos kapag ginawa mo ito. Kapatid, ano pong sabi po natin? Pag binalikan po natin yung binasa po natin kanina sa Pilimon, di ba? We need to acknowledge, di ba? Ang ating pong Panginoon. Dahil marami po siyang mabubuting bagay na inilagay po sa ating pong mga puso. Pero ang katotohanan po sa New Covenant, kapatid, kapag narinig mo yung mga ganung bagay, kapag tayo mga mananampalataya sa New Covenant, sasabihin natin, hindi tayo yun eh. Di ba? Hindi tayo talunan. Why? Because I am in Christ. Because I am complete in Christ. Christ is in me. Hello? Di ba? So yun po yun. Sabi po natin, how can we believe for healing if we acknowledge that we are already healed? How can we receive more prosperity kapag ka-inacknowledge po natin ng ating Diyos po, ang ating pong great provider, mga kapatid? Kapatid, ang ating pong pananampalataya will become more effective in the acknowledgement of what you have already, of what you already have. Kung sinong meron ka, kapatid, lahat po ng iyan ay dahil po kay Kristo. Because you are in Christ. Christ is in us. I am in Christ. Christ is in me. Pwede po ba natin ulit sabihin po yan? I am in Christ. Christ is in me. Again, sabi po ng 1 Corinthians chapter 1, verse 30, but of Him, sabi ganon, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Praise God for the reading of His Word. Alam niyo po, pag binalikan po natin sa Apostle Paul, sabi po nila, si Paul daw po, he wrote 13 books of the New Testament. Naniniwala din po ng iba na 14 books ang sinulat po niya, kasama po ang book of Hebrews, mga kapatid. At ang sabi po niya, hindi ako napipilitan, sabi po ni Paul. Ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa akin para gawin ang isang bagay. Si Paul,
Madami po siyang nagawa at ginawa. Hindi dahil napilitan po siya, kundi dahil in love po si Paul sa atin pong Panginoon. Wala pong ibang bida kay Pablo, laging ang atin pong Panginoong Yesus. Tingnan po ninyo, sabi po ng verse 30 ng 1 Corinthians chapter 1, our wisdom is found in Jesus Christ. Di ba, last week, di ba, ano pong pinag-usapan po, pinag-aralan po natin in Colossians, ano pong sabi? We have the mind of Christ. Di ba? Tayo daw po nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo daw po ay merong kaisipan na nagmumula kay Kristo Jesus. Paano po mangyayari yon? If we acknowledge, kapag in-acknowledge po natin, kung anong meron po si Kristo sa buhay po natin. Yun po yun. I believe wisdom is found in Jesus Christ, mga kapatid. At si Kristo po, sa pamamagitan po ng Holy Spirit, siya po ay nasa atin po, mga kapatid. Therefore, wisdom is what you already possess, mga kapatid. Yun po tayo eh. Meron po tayo noon, mga kapatid. Ang tanong sa atin po, ngayon po, bago po tayo umuwi, you want to live a wise life? Gusto po ba natin ng isang buhay na kung saan ay may karunungan na nagmumula sa atin pong Panginoon? Amen po ba? A life full of wisdom, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Live according to what you have, according to who you are. That's wisdom, mga kapatid. When we don't use who we are in Christ, mga kapatid, when we don't use that we have in Christ, mga kapatid, especially if you don't know who you have, mga kapatid, you will be a loser. Importante na alam mo kung anong klaseng identity meron ka sa Panginoon. Ikaw na kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. We need to know who you are in Christ, your true identity in Christ, mga kapatid. Kapag hindi po natin naiintindihan po ito, magiging talunan po tayo. At pagtatawanan po tayo ni Satanas. Di ba? Biruin mo, sa tagal na po nating mananampalataya, sa tagal na po nating Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa rin po natin alam kung sino po tayo sa Panginoon. Sa tagal nating mananampalataya, hindi pa rin po natin alam kung ano po ang magagawa po natin dahil sa ating Panginoon. Di ba? Na parang feeling po natin, parang lagi po tayong talunan. Na kapag tatayo ka palagi sa harapan, parang ito lang ako eh. No! You are complete in Christ, mga kapatid. Di ba? Alam niyo po, pag pinag-usapan po natin si Paul and si Apostle Peter, lagi po nilang sinasabi yung salitang, I remind you always. Bakit po kaya? Lagi sinasabi yung, I remind you always. Why? Kasi po, tayo po mga mananampalataya, pag binasa naman po natin ang Bible, halos wala naman po talagang pinagbago eh. Hindi po ba? Hindi po lagi nagbibigay ng bago. Kaya lang po, sinasabi po ni Paul and ni Peter, ang mga salitang I remind you always, kasi po, madalas po na nakakalimutan po natin kung sino po tayo sa Panginoon. Di ba? Let's read Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Sabi po dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabay-sabay. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Praise God. Sino po nagsasalita po nito? Si Jesus po, ang atin pong Panginoon. Tingnan po ninyo ito ha. Dito makikita po natin sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, na parang sinasabi ng Panginoon, lahat ibibigay, lahat ng karunungan, lahat ng pangangailangan mo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Pero huwag kang mag-alala. Why? Because I am with you always. Kaya kapag tayo po'y dumadating sa mga pagsubok ng buhay natin, may pangangailangan po tayo. Huwag po tayong mataranta. Haharap po tayo sa mga malalaking tao, sa mga hindi nating kakilala. Hindi po ba? Huwag daw po tayong matakot sapagkat sabi ng Panginoon, I am with you always.
Lagi mo akong kasama, sabi ng Panginoon. Grabing Diyos meron po tayo, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, I give you authority, I give you wisdom, I give you every what? Every power that you need. I give you everything, sabi ng Panginoon, as in everything you need in life. Hello? Hindi mo ba? Basta't sabi ng Panginoon, lagi mo lang tatandaan, kasama mo ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Grabe yun. Bakit yun binigay ng Panginoon po sa atin yung ganong klaseng pangako? Why? Because God loves you, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, dahil mahal ka ng Diyos. Sige po, huwag ka magsalita mag-isa. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Praise God. Hindi po ba? Pwede mo palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God loves us kahit madalas na pinagpapalit po natin ang Panginoon sa ibang mga bagay. Mahal tayo ng Panginoon, hindi po siya nagbabago. May gawin ka man o wala para sa Panginoon, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Kapatid, if you have Jesus Christ, mga kapatid, ibig sabihin, you have everything. Okay? So Christ, our everything. Why? Because Christ is in us. Once again, let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung palakpak para sa isang Diyos na buhay. Do you believe that Christ is in you? Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Grabe. Gaano po ba natin kakilala ang ating pong Panginoon? Sabi ng awit po natin, because of who you are. Di ba? Pwede mo bang gawin po natin? I believe with all my heart, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong mga pangangailangan. Sa hapon pong ito, sa gabi pong ito. Ano man po yan, naniniwala ako na walang imposible sa atin pong Panginoon. Just close your eyes. Sige po. Sabihin mo sa hapon po ito, sa gabi pong ito, kung sino si Kristo para sa iyo. Sino ang Panginoon sa buhay mo. Just say thank you. Thank you, God, because you are my provider. Thank you, God, because you are my wisdom. Thank you, God, because you are my strength. Sige po. Hallelujah. Praise God. Father God, as we come once again into your presence, Lord, salamat, Panginoon. We believe, Lord, that you are here in our midst. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Because of who you are, I give you glory. Have your way, Lord. Have your way. Because of who you are, I give you praise. Sige po. Sing it prayerfully. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Lord, I worship you, Lord God. Lord, I worship you. Because of who you are. Kapatid, who is Jesus to you? Sino po bang Panginoon sa buhay mo ngayon? May pangangailangan ka? Sinasabi mo, Lord God, di ko po kaya ito. Mga pinagdadaanan ko po dahil ikaw ay nasa akin. Ako po ay matagumpay. I am victorious, Panginoon. Kung may mga bagay kang pangangailangan sa hapon po, sa gabi pong ito, just raise your hand and I will pray for you. Meron po ba? Just raise your hand and I will pray for you. May mga katanungan ka parang hirap kang sagutin? Just raise your hand and I will pray for you. Thank you, thank you. Pinakikita po ng Panginoon ang inyong mga kamay. Praise God. Meron pa po ba? Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Salamat. Thank you, Lord God. Once again, as we come into the presence of God, let's worship Him with all our heart, with all our soul, and with all our might. Come on, sing it prayerfully. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Sige po, sing it. Because of who you are, I give you praise.
Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing it once again. Lord, I worship you because of who you are. Pwede mo ba itaas po natin ang ating mga kamay? Father God, I lift up to you, Lord, ang mga kapatid ko po na nandito po ngayon. In person and online, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, thank you, God, because we have the mind of Christ, you said on your word, Panginoon. Ibig sabihin, pwede pala kaming hindi magkamali, Panginoon, sapagkat ikaw ay sumasa amin, O Diyos. Lord, ina-acknowledge po namin, Lord God, all good things, Lord, na kung saan ay daladala mo mula sa aming kalooban, Lord God. Ito'y mag-manifest sa buhay po namin, Panginoon. Sa aming pong personal na buhay, sa aming pong mga pamilya, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. Manifest it, Lord God, sa aming pong mga buhay, Lord. Salamat po, Panginoon. Sineselyuhan po namin, O Diyos, ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang mga panalangin po namin ito, O Diyos. We are blessed and favored, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, mga kapatid po namin dito, na kung saan, in any relationship, meron man o wala pa, Panginoon, iayos mo po ang kanila pong buhay, Panginoon. Bigay mo po sa kanila yung taong tama, Panginoon, na makakasama po nila sa habang buhay, Panginoon. At yung mga tao na kung saan, Panginoon, mga kabataan na nandito, na sila po ay magkadaong palad na, Panginoon. Bless them, Lord. Ikaw ang kanila maging sentro ng kanila pong buhay, Panginoon. Father, sinasabay po namin, Lord God, ang anumang gawa ng kaaway sa buhay ng mga kapatid ko pong ito upang sirain ng kaaway ang buhay nila, Lord. Father, we render it powerless, Lord God. No weapon formed against us, Lord, shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings and favor upon favor, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Thank you, God. We bless you. We bless you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Purihin ka aming Diyos. Purihin ka aming Diyos. Purihin ka aming Diyos. Blessed be your name, Lord. Purihin ka, O Diyos. Because of who you are, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Declare it, come on. Jehovah Nissi, Mangyari po ito sa buhay namin, Panginoon. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of Sabay-sabay po tayo. Sing with all your heart. Lord, I worship you because of who you are. Let's give the Lord a clap offering.
Sige po, pakisabi po sa katabi po ninyo, you are blessed and favored. You are blessed and favored. Praise God, praise God, praise God. Sige po, maaari na po tayo makaupo, panandalian. Alam niyo po, bago po tayo magtapos, alam niyo po, as we give our tithes and offering, mga kapatid, I believe na kapag alam mo kung sino ka sa ating pong Panginoon, madali na eh. Hindi po ba? Yung parang wala nang pagtatalo sa kaisipan, ng ating kaisipan, dahil alam mo na ng ating Panginoon ay sumasa iyo, that Christ is in us, ibig sabihin, mga kapatid, madali na po na kung saan ay magbigay po ng ating pong tithes and offering po sa ating pong Panginoon, sa gawain po ng ating pong Diyos. You know, sabi po ng Word of God, in Proverbs chapter 11, verses 24 to 25, ang ganda po, there is one who scatters, yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich. Hallelujah. And he who waters will also be watered himself. Pakinggan natin sa Tagalog. Medyo may konting kurot lang po yung Tagalog. Tingnan niyo po ito. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Hallelujah! Sabi dito, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Praise God, wala po dito nun. Hallelujah. Okay? Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Kaya po para po sa lahat na nandito po ngayon, if you want to give your tithes and offering, or from your heart na gusto mong ibigay, makikita po natin sa ating pong big screen po, yung ating pong mga tawag dito, account number po ng ating general fund, ng ating mission fund, church building fund. And by the way, eto nga po pala, nag-usap po kami ni Pastor Jojo. Alam niyo po, ito po, alam ko na ito po ay inilagay ng Panginoon sa puso ko po. This coming January, okay? This coming January, it's all about New Year. Pagpasok po ng taon, hindi po ba? Sa first Sunday po, ng atin pong month of January, mga kapatid, I hope na makuha niyo po itong ano na to, itong katotohanan po na ito. This coming January, first Sunday of January, sa lahat po na nakakaintindi ng katotohanan ito, ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Yung bang any first fruit na gusto mong itanim po para po sa taon po ng year 2025, ihanda mo po ng January 1st. Ikaw po yan. Hindi po ako magsasabi sa inyo kung anong amount po. Bahala po kayo na para mang gusto mo sabihin sa Panginoon, Lord, simula sa taong ito ng year 2025, nagtatanim po ako at nais ko pong ibigay po sa iyo, Panginoon, ang tanim ko po na ito. And I believe ito pong year 2025, Panginoon, ito po ay mag-grow, Panginoon, sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Ihanda po natin palagi yan. That's our first fruit. Ikaw po yan. Ngayon pa lang, isipin mo na, Lord, gusto ko po magbigay this coming January, pero ikaw ang maglagay sa puso ko, Panginoon, kung how much po yung amount na ibibigay ko po para po sa iyong gawain. Okay? Meron man o wala, bahala po kayo po makipag-usap sa Panginoon. Para saan po ito? Hindi lang po ito para po sa paglago po ng ating pong fund. No. Naniniwala po ako na ang Panginoon po, hindi lang po niya gusto na mag-grow po tayo na dito lang sa lugar po na ito. Nais po niya na mag-mission po tayo. So siguro po nung nakaraan ng ating pong anniversary, ang ating pong nalikom po na pag-raise ng fund ay para po sa ating pong building fund. Continuous pa rin po naman yon. Pero ito naman po sa January po mga kapatid, ito po ay para po sa mission fund naman po natin and general fund ng ating pong church. Bago po matapos po ang taong pong ito, I always challenge us na i-ready po natin yung first fruit po natin para po sa this coming year 2025. Okay po ba yon? Ikaw po yan ha. Bahala po kayo. Ito po ay pagtatanim natin sa ating Panginoon. Tataniman po natin ito pong year 2025 next year. First Sunday po yan mga kapatid. Okay? So, ngayon po ay patuloy po natin purihin ang ating pong Panginoon. And let's all stand for our last song. Let's give the Lord a clap offering. Come on.
Hallelujah. Are we Hallelujah. blessed? Are we blessed? Yeah, tuloy ang awit. Come on, church. Oh, 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 oh. Come on, church. Oh, 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 oh. Bumuhos ang ulan, umagos at halos nalunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang isig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa aking. Come on, church, tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Sigaw ng aming pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ilog. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Minsan pa. Bumuhos ang ulan, umagos at halos nalunod. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala, hindi tayo matitinag. Amen! Pangako mo'y aming sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig ko ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, wag di tayo hihinto. Come on, church! Ang pagbukal sa aking puso, sa aking puso. Tuloy ang awit, come on! Tuloy ang awit. Sigaw ng aming puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng hindi mapipigil. Hindi mapipigil, Hindi matutuyo. Tuloy ang awit. Tuloy. For the last time, church. Tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Sigaw ng aming pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil. Hindi mapipigil. Ulitin natin. Hindi mapipigil. Hindi mapipigil. Hindi mapipigil. Hindi matutuyo. Tuloy ang awit para sa'yo. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank God. To God be the glory. Okay po. By the way, pwede po bang i-welcome po natin yung ating pong mga visitor po natin po sa gabi pong ito. Meron po ba? Amen. Hello, hi. Brother Dino, Mitzi, Alright, family. welcome po sa ating pananambahan sa ating pong Panginoon. Nawa hindi po ito yung una at huli po natin pagkikita. Maybe ay patuloy po tayong magsama po sa pananambahan sa ating pong Panginoon.
welcome na welcome po kayo dito sa atin pong bahay-sambahan. Okay? Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng atin pong mga kapatid. Praise God. Tayo po manalangin. By the way, mamaya po habang sinuserve po yung atin pong coffee, tea, snacks natin po, pag na-serve na po, ini-encourage ko po yung ating pong mga elders and trustees po na magkaroon po tayo ng mga panandaliang meeting lang po. Okay? Praise God. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you once again po sa katotohanan ito, Panginoon, na kung saan naiintindihan na po namin, Panginoon, ngayon kung sino po kami sa iyo, Panginoon, who we are in Christ, Panginoon, or what we have in you, Lord God. Salamat po sapagkat ikaw ay punong-puno ng karunungan, Panginoon. Ikaw dahil nasa amin, Panginoon, kami din po ay punong-puno ng karunungan ng dahil sa iyo, Panginoon. We thank you, God, and we bless you, Lord. Purihin ka aming Diyos. Feel and said, family, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin po natin, mabuti ang Diyos. God is good. Come on. Ang awit, sigaw ng aming puso na tagumpay. Pagkat lakas mo ang talay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y Walang hupay. Lord, ang ilog ng papuri ay hindi mapili.